is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah
grace abound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. Alright, magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. At salamat sa Panginoon sa panibagong buhay, panibagong kalakasan uli na binigay ng Diyos sa atin. At tayo ay magkasama-sama ngayong umaga. At salamat kasama natin sa Google Meet si Sister Geraldine. Yan. Magandang gabi sa inyo dyan. Paggabi na sa kanila. Okay, napakalaga itong pinag-uusapan natin tungkol sa pagkaroon ng commitment na tayo ay matutong sumunod sa Panginoon, sa salita ng Diyos. Alam niyo, wala nang ibang pinakamalaga sa buhay natin maliban sa sumunod tayo sa Diyos. Oo. Sumunod tayo sa Kanyang banal na salita. Ay hindi lamang ito commitment na ordinaryo na matutunan natin, but this is the best commitment. Most important commitment na matutunan ng mga anak ng Diyos, yung sumunod sa Kanyang banal na salita. Wala nang tatalo dyan. Wala nang hindi mas mahalaga dyan. Yan na yung pinakamahalaga na pagsunod na matutunan natin. Sumunod sa Kanyang banal na salita. Sige, tuloy-tuloy na tayo. Inggan natin si Brother Dumark. Amen. Good morning po muli sa ating lahat. Yan. At muli po tayo po kapatuloy sa ating usapin. Commit to obey the Word of God. Yan. Maganda po ulit na maririnig natin ang salita ng Diyos sa umagang ito at kasama ang ating mga pamilya. At ganoon din sa kagrupo ko po, I hope gising na po kayo at naka-online na po kayo at kasama yung pamilya na nakikinig ng Word of God. Ayan, buksan po natin dito sa Book of Psalms, chapter 12, verse 7. 6 and 7 ay why to commit the Word of God? Why to obey the Word? Commit to obey the Word of God. Yan, yun po ang ating pinag-uusapan. Sabi po ng Biblia, the words of the Lord are pure words, are silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. In verse 7, thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Ayan, maganda po itong ating binasa na salita ng Diyos. At sinabi dito ay makita natin yung Word of God ay hindi po basta-basta lang ito na salita, kundi ito ay pure words na mula po sa Panginoon, from the words of the Lord. Kaya tandaan po natin, yung words of the Lord ay ibig sabihin po from the very mouth of God, na ang salita ng Diyos ay mula mismo sa Panginoong Kristo. Hindi po kung ito saan nanggaling. Kaya makita natin sa buhay natin na ang salita ng Diyos ay dapat pure din sa buhay natin. Totoo sa buhay po natin. Kasi mahirap po yung nagsisinungaling tayo. Mga kapatid, mahirap po yung nagpapanggap-panggapan lang tayo na meron tayong Word of God, pero wala na, di naman natin sinasabuhay. No, mahirap yung lang ba, tanggap-tanggapan na may salita tayo ng Diyos, pero sa totoo, hindi naman talaga natin
sinasabuhay ito. No, kaya talagang binigyan ng diin ito ni David po dito na ang salita ng Diyos ay pure words, a silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. No, makita natin mga kapatid ng salita ng Diyos ay subok na at dami ng buhay na bago mula sa salita ng Diyos. At marami ring buhay na nasira nung sila ay hindi sumunod sa salita ng Diyos. No? At hindi nila sinasabuhay ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung tayo po ang pagpipiliin, no? Ano kaya ang magandang buhay na dapat ating isasabuhay natin sa araw-araw? No? Yung may kabuluhan o yung walang kabuluhan? No, yun ang makita natin kasi minsan ang buhay natin walang kabuluhan Mas kamunduhan ang ating ini-enjoy kaysa Word of God. Kaya makita natin dito na talagang ang Word of God ay pure. No? Kaya kung ito ay pure sa buhay natin mga kapatid, ay dapat makita natin ito. No? Dapat sinasabuhay natin ito kasi totoo Hindi naman ito kung saan nanggaling pinulot, kundi ito ay talagang mula sa bibig ng Panginoong Jesucristo. Kaya makita natin dito mga kapatid, anong kailangan natin gawin? Nga ang salita ng Diyos, na ito ay from the very mouth of God, no? Mula sa bibig ng Panginoong Jesucristo, pure ito. Pag sinabuhay natin ito, blessing sa buhay natin, sa ating pamilya. So, anong kailangan natin gawin? Keep the Word of God. No? I-keep natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kasi mga kapatid, napakaliwanag sabi dito, Thou shalt keep them, O Lord, Thou shalt preserve them from this generation forever. No? Sino ang magkikip ng Word of God? Sino ang magpe-preserve nito? Walang iba kundi ang magpe-preserve nito kundi ang Diyos. No? Ipe-preserve niya ito sa ating buhay. No, ito isa sa buhay natin ito mga kapatid. No, kanino? From this generation. No, ang henerasyon natin ngayon nung sa graduation nga 'Di ba? Yung tema nila na nakalagay doon na henerasyon ng pagkakaisa. Sa lahat ng graduate ngayon, sa high school man, sa elementary, yun yung tema nila ngayon. Henerasyon ng pagkakaisa. So, ang tanong doon, saan sila nagkakaisa? 'Di ba? Halos yun ang tema ng ngayon, ng mga graduate ngayon Diba? Henerasyon ng pagkakaisa. Pero ang tanong, saan sila nagkakaisa? Yun ang tanong saan sila nagkakaisa baka nagkakaisa sila sa kalukuhan ng mundo. Hindi sila nagkakaisa sa salita ng Diyos. Yun ang dapat makita natin. No? Sa maraming magandang paaralan. Talagang mataas na paaralan, pero saan sila nagkakaisa? No, anong klaseng unity na meron sila? Pagsamahan na meron sila. Samahan ba na katulad nito sa atin na ang ating samahan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos? No? Kinikip natin ang Word of God. No, na mula sa salita ng Diyos, pure Word of God ang ating samahan dito mga kapatid. Kaya salamat tayo na merong nagtuturo sa atin na kung paano mahalin ang salita ng Diyos. Kasi pag hindi natin ito maunawaan sa buhay natin mga kapatid, ay ano na lamang ating sasabuhay? Ano na lamang ang mangyayari sa susunod na henerasyon kung walang taong maninindigan na ang salita ng Diyos ay totoo? Diba? Nang salita ng Diyos ay pure. Kung walang magkikip na ng salita ng Diyos, anong klaseng henerasyon ang susunod mga kapatid? Diba? Dito pa nga lang sa atin, pagising pa lang sa umaga, pahirapan na Diba? Yeah. So, pinapakita natin dito na kailangan pangunahan natin sila. Kailangan natin ipakita na kailangan unahin natin ang salita ng Diyos. No? Kahit gaano natin ka-busy, gaano tayo kapagod, pambira mga kapatid. No? Kung salita ng Diyos pag-usapan, ay kailangan babangon tayo. No, kailangan ito kalakasan natin mga kapatid Diba? Ito kalakasan natin. Keep the Word of God.
No, i-keep natin itong salita ng Diyos, mga kapatid. Pero nakakalungkot ay kung hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos, anong sabi ng Biblia in James chapter 1 verse 22? But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. No? Nakakalungkot, mga kapatid. Kung wala tayong ganitong buhay, wala tayong napapakinggan na word of God. Diba? Ano mangyari? Deceiving your own selves. Diba? Deceive mo yung sarili mo. Diba? Parang, ibig sabihin, nakakalungkot, nilalayo mo yung sarili mo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, makita natin yung blessing na meron tayong laging napapakinggan na salita ng Diyos. Example na nga lang, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, sila Ma'am Emilia, sila Sir Johnny doon, mga nagtatrabaho, bakit nandyan pa rin sila? Kasi kailangan nilang salita ng Diyos. Tayo nandito lang, di ba? May trabaho sila, pero sila talagang on time yan sila na nakikinig ng salita ng Diyos. Bakit kailangan nila? No? Tayo din, lahat tayo kailangan natin ang Word of God sa buhay natin. Kaya mga kapatid, anong gagawin natin sa salita ng Diyos, from the very mouth of God? I-keep natin ang salita ng Diyos. No? I-keep natin. Napakahalaga yan, mga kapatid. Wala tayong pwedeng magandang ipamana sa pamilya natin, no, kundi ang salita ng Diyos. Pera, lulukuhin lang ng sanlibutan ang pamilya natin. Pero pag salita ng Diyos, saan tayo dadalhin? Saan dadalhin ang ating pamilya? Sa pinakamataas na uri ng paglilingkod. Amen. No? Walang iba kundi ang ating Panginoon. So I hope dyan po, may na-share po ako na salita ng Diyos sa umagang po ito. Tignan po, sir. Amen. Okay, so, alam nyo, ito ang pinaka-ayaw ng mga tao ay sumunod sa Diyos. Amen. Sumunod sa salita ng Diyos. Yan ang pinakaayaw ng tao. Pero hindi nila nakikita ng pinakamagandang buhay at wala nang tatalo ay yung sumunod sa kanyang salita. Yan dapat matutunan natin eh. Totoo, tama naman yung sinasabi ni Dumark. Dito pa nga lang na araw-araw na nakikinig ng salita ng Diyos eh. Pag devotion, kinakailangan sumigaw ka pa hanggang kapitbahay. Malupit naman yan. Pag hindi mo gigisingin, pababangunin, hindi babangon. Malupit. Saan ka naman nakikita ang ganyang uring tao? Di ba? Samantalang pagka dapat ito, salita ng Diyos ang pinag-uusapan na eh. Dapat lahat ay alerto. Lahat ay dapat, hindi na dapat gigisingin pa. Maririnig pa ng buong barangay yung boses mo. Ito, balikan ulit natin yung yung Deuteronomy chapter number 11. Ito, sabi ng Bible dito, verse number 26, Behold, I set before you this day a blessing and a curse. And a blessing if ye obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. Okay, tinan nyo ano sabi ng Panginoon? I set before you this day a blessing and a curse. So makikita natin dito, sabi ng Biblia, I set you. It means God is always the one who putting us blessing and a curse, or bringing or sending if
you have, if your life is full of blessings or cursings, alam mo, napakasimple lang ito na dapat intindihin, unawain. Hindi mo kinakailangan pang manghuhula-hula dito. Napakasimple lang. Sabi ng Biblia, a blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Oh, tinan mo yan. What is blessing? Dito sa verse na ito, prosperity. What is prosperity? The state of being successful. O, di ba? Yan ang ibig sabihin ng blessing or prosperity. The state of being successful. O, gusto natin ng tagumpay pero hindi natin gusto na sumunod sa salita ng Diyos. Di ba? Gusto natin ng blessing pero ayaw naman nating sumunod sa salita ng Diyos. Anong sinusunod natin? Yung gusto ng ating sarili. Isipin nyo yan. Pero gusto natin ng blessing. Gusto natin ng tagumpay sa buhay. Pero ayaw nating sumunod sa Word of God. Ang linaw-linaw dito, sabi niya, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Joshua 1:8, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ang linaw-linaw nito. Wala nang paikot-ikot pa. Di ba? Hindi mo kinakailangan pang magpa-kalayo-layo kung saan ka pumupunta para magkaroon ng good success. Tingnan nyo kahit saan ka pumunta na lupalop ng mundong ito, kahit saan ka pumunta na sulok ng mundong ito, kung hindi natin matutunan sumunod sa salita ng Diyos, wala pa rin tayong good success sa buhay. Wala pa rin tayong blessing sa buhay. Kahit anong dami ng pera mo. Maniwala kayo, kahit nakatira ka sa alamansyon na bahay, na tahanan, kahit lumalakad ka sa pera, lahat yan may dulo din. Kahit nakatira ka sa pinakamagandang bahay, isang araw hindi mo rin titirhan yan. Hindi ka forever yan. Kahit anong profesyon meron ka, hindi ka magpakailanman yan, dyan. Kahit anong position meron ka, hindi habang panahon, yan ang position mo. Maniwala kayo sa akin, mga kapatid. Believe it or not, hindi habang panahon, presidente ka ng bansang Pilipinas. Katunayan, 6 na taon lang yan eh. Hindi habang panahon, vice president ka sa bansang Pilipinas. Saan man yan? Hindi sa lahat ng panahon. General ka sa AFP. Hindi sa lahat. Maniwala kayo. Pero isang araw mawawala ka rin dyan. Pero, eto, yung bunga, yung product ng pagsunod natin ng salita ng Diyos, sasabihin ko sa inyo, forever yan. Forever ang bunga niyan. Kaya nga, ganun na lamang yung sinasabi ng Bible dito. Behold, I set you before this day a blessing and a curse. Ano yung curse? Curse means vilification. Pag-aalipusta. Di ba? Kung ayaw mong alipustahin ka ng buhay na ito, habang nabubuhay ka, sumunod tayo sa salita ng Diyos. Ayaw natin ng alipustahin tayo ng kung sino-sino. Pero sigurado, makakaranas tayo ng alipusta sa buhay natin. Curse, if you will not obey the commandments of the Lord.
Automatic yun. Pagka hindi tayo susunod sa salita ng Diyos, kanino tayo mapupunta? Sa mga Diyos-Diyosan, napakarami yan. Amen. Oh. Ay, nako, sinasabi ko sa inyo. Kaya nga, sabi ng Biblia, if ye obey, the word obey, it means to hear intelligently. Ang ini-implicate niya dito ng word is attention. So it means we must always give attention to the word of God. Amen. O, tinan mo si Moses. Si Moses, makita natin dito, anong ginawa niya dito? Anong sinasabi niya dito? Sinum up niya dito kung paano niya sila hamunin na sumunod. Kasi pag natuto silang sumunod, hindi mo kayang harangan ang blessing ng Diyos pag sumunod tayo sa salita ng Diyos. Amen. Oh, number 1 na sinabi ko sa inyo na nakaraan, kung nagtitake note kayo, obedience secures the blessings. Amen. Di ba? Secures. Alam niyo yung pagsunod natin sa salita ng Diyos, sinisecure niya. Sinisigurado niya, inililigtas niya. Pinapatibay niya yung mga blessings natin. Sinasalba niya yung ating blessing. Kasi sayang, may blessing ka, nakahanda na yon, pero hindi ka sumunod, paano ibibigay ng Diyos yon? Yeah. Oh, hindi ngayon nasalba. Bakit? Hindi ka sumunod eh. Amen. Pangalawa, obedience is the charter of success. Oh, ano yung ibig sabihin ng charter? Yung yung pribileyo or inuupahan niya. Oh, di ba? Di na mo pagka sumusunod ka sa salita ng Diyos, may privilege ka to reach good success. Amen. Oh, maaabot mo talaga yung tagumpay sa buhay. Pero hindi ka sumunod. Oh, ano mangyayari sa'yo? Wala. Curse. Amen. Di ba? Obedience is a step nearer to God. Because every step we take along that way of obedience is a step nearer to God. Oh, di mo alam yung bawat pagsunod natin, sinunod mo yung soul winning. Sinunod mo yung pagbibigay. Sinunod mo na huwag papalya sa bawat pananambahan kasi sabi ng Panginoon huwag ipagpapaliban ang bawat pananambahan. O, sinunod mo lahat yun. Sinunod mo na ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. O, lahat yun sinunod mo. O, alam nyo kung anong hakbang nun? Yan ay hakbang patungo sa pagiging close sa Panginoon. Amen. I believe, mga kapatid, I believe with all my heart, the more closer to God, the more you are closer to unlimited blessings. Amen. Because disobedience brings degradation. Sinabi ko na sa inyo na nakaraan yan, paulit-ulit, pero walang nakakatanda. Isinulat nyo lang maari, pero hindi nyo inukit sa puso ninyo. Amen. Isinulat nyo sa papel, pero hindi nyo naman sinulat sa puso ninyo. Hindi nyo naman pinapractice. Tingnan mo, lahat ng mga hindi sumunod, saan sila napunta? Buhay na mababang uri. Di ba? Sapagkat ang pinakamataas na buhay ay yung buhay na sumusunod sa salita ng Diyos. Amen. Sabi ko nga, disobedience corrupts our blessings. Di ba? Bakit nakukurap? Kaya yung iba sa inyo, kukurap-kurap kayo ngayon. Bakit? Kasi nantok kayo Amen. Tinan nyo mga kapatid bakit wala akong blessing? Bakit wala akong blessing? Bakit maganit ang blessing? Because you are disobedient. Amen. Because disobedience corrupt our blessings. Anong ibig sabihin ng
corrupt, sinisira, dinudungisan. Di ba? Sinisira yung ating pagpapala. Sayang, pinagpala ka na sana ng Diyos. Pero hindi ka sumunod. Ayun, ano nangyari? Pinagpapalo ka ngayon ng Diyos. Pinagpapalo ka ng Diyos. Oh, anong gusto mo? Pagpapala o pagpapalo? Oh, that's very simple. Amen. Gusto mo ng pagpapala, pero hindi ka naman sumusunod. Oh, eto, sinabi ko rin sa inyo na nakaraan ito. Obedience strengthens our spiritual life. Di ba? Alam mo, pag sumusunod ka lagi sa salita ng Diyos, nai-strengthen yung spiritual life mo. Nai-strengthen yan. Ang daming pagpapala, mga kapatid. Materially, spiritually, sasabihin ko sa inyo, ang daming blessing pag sumusunod ka sa salita ng Diyos. Ang daming blessings. Oh, sa mga kabataan, sa mga dalaga na nag-aasam-asam kayo makapag-asawa, balang araw, sumunod ka lang, bibigyan ka ng tamang babae, tamang lalaki. Oh, hindi naman si Dumark naman. Ano kaya kung hindi niya sinunod yung sinabi ko noon, Brad? Bakit hindi mo i-consider, ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon, mag-aral ka sa Bible College? Oh, ako yun lang naman ang inisip ko. Sinabi ko sa kanya. Bakit ko sinabi sa kanya yun? Because that's the best. That's the best life. Oh. Ayun, sinunod niya. Pumunta ng Manila uli. Oh, hindi ko alam yun pala yung ibibigay ng Diyos kay Tintin. Oh. Oh, ngayon, nakadalawang anak na. O, kalaya mo yan. 10 daw ang goal ni Dumark O, kalaya nyo yan. Tapos tinitignan ko si Tintin nun Medyo nagkakaedad na si Tintin. Pero may dumating na biyaya. Hindi ko lang alam kung biyaya nga talaga ito. O, di ba? Sasabihin ko sa inyo, pag susunod ka sa Panginoon, bakit sa Panginoon? Kasi siyang nakakaalam. God is an all-knowing God. O, sasabihin ko sa inyo, hindi yung ibig sabihin na, oy, matanda na ako. Sige, i-apply ko yung salita ng Diyos. Kahit sino na lamang, whosoever. O, biblical naman yung sinabi mo. Whosoever. O, kahit sino na. O, nanghuhula-hula ka pa. Hindi po pwede yon. Sa kaligtasan lang yon. O, pag-aasawa, kinakailangan humingi ka sa Diyos. Sumunod ka sa Diyos. At bibigyan ka ng tamang persona. O, ito si Kiray, pag hindi susunod dito sa salita ng Diyos, naku, delikado to. Mapupunta ito sa hindi ko alam. No. Hindi blessing. Pero pag susunod dito, bibigyan ka ng tamang lalaki. O pag mag-asawa ka, maring hindi man gwapo, pero pogi naman. No, di ba? Pugiit. Oh, sabi ko sa inyo, obedience unto God tends to perpetuate our power and existence. Oh, pag sumunod tayo sa salita ng Diyos, napapanatili niya yung lakas natin, kalakasan ng ating buhay. Spiritual man yan or physical. Okay, nakikinig tayo? Ito, isama niyo ito. Ito, bago to. Obedience secures material and spiritual prosperity. Obedience secures
material and spiritual prosperity. Oh, that's hindi mo hindi natin maitatanggi ito, mga kapatid. Oo. Na pagka susunod ka, ay hindi lang yung material ang sinesecure niya, kundi hanggang spiritual. Ise-secure niya yung blessings natin. Oo. Ito, pangalawa. Loyal obedience generates love. Loyal obedience, yung faithful ka ba? Yung consistent ka na sumusunod, alam mo, nagge-generate yan ng pag-ibig natin sa Diyos. Amen. Oo. Anong ibig sabihin na nagge-generate? Lumilikha yan, nagpo-produce yan. Amen. Oo. Alam mo, pag faithful ka na sumusunod sa Panginoon, faithful obedience, loyal obedience, generates love. Amen. Nagpo-produce yan, nag-generate niya yung ating pag-ibig sa Diyos. Tinan mo, pag sumusunod ka, tinan mo tama yung parehas kami ni Pastor Hill nung ilang linggo ko nang sinasabi sa inyo. Di ba? Tama yung Sabi nga ni Pastor ano ang foundation ng soul winning? Love. Love. Love is the very foundation of soul winning. Alam mo, pagka iniibig mong Panginoon, because love is the very foundation. Don't you ever know that, di nyo ba alam na, ano sabi ng Biblia? God is love. Amen. God is love. Hindi lang kasi tinan mo, sino ba ang Diyos? God is love. God is not hates. Ang Diyos ay hindi ito punot ugat ng galit. Amen. Ang Diyos ay pundasyon talaga ng pag-ibig. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Kaya nga ayaw ng Diyos yung magkakagalit. Pero, eto naman, ang gusto kong malaman ninyo. Ang Diyos nagagalit din. Hindi naman masamang magalit. Halimbawa, araw-araw ng devotion, gisingan pa lang, ayaw pang gumising. Sino bang hindi magagalit? Di ba? Pero tinan nyo, pagka ikaw ay faithful na sumusunod sa Diyos, alam nyo ba yan? Ano ang nililikha niya sa'yo, sa buhay mo? Nag-generate yan para ibigin ng Diyos. Amen. Hindi mo alam, isang araw, mahal na mahal mo ng Panginoon. Amen. Kasi sabi ng Bible, if ye love me, keep my commandments. If ye love me, keep my commandments. Ano yung magandang palatandaan na mahal mong Panginoon? Sundin mo sinasabi niya. The fact na hindi mo sinusunod yung sinasabi ng Diyos, hindi mo mahal ang Panginoon. Sinungaling ka. Imposible yon. Na mahal mong Panginoon, hindi mo naman sinusunod. So, yan yung mga bagay na dapat nating tatandaan sa napakahalaga sa larangan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Napakahalaga. Pagsunod sa salita ng Diyos is also the foundation of all things. Obedience to His Word is the foundation of all things. Pundasyon yan. Pundasyon yan. Tinan mo, bakit ko sinasabing pundasyon? Kung hindi natin sinunod na tanggapin si Kristo, di hindi tayo naligtas. At kung hindi tayo maligtas at naligtas dahil hindi natin pagsunod na tanggapin si Kristo,
Saan tayo patutungo? Impyerno. Kahapon, sasabihin ko sa inyo, sobrang init sa baba. Pero mga kapatid, wala pa ring iinit sa impyerno. Oo. Walang iinit sa impyerno. So, tandaan nyo yan. Faithful obedience generates love. Ang sinasabi kong obedience sa salita ng Diyos. Faithful obedience to His Word, to His commandments, generates love. Oo. Huwag niyo kakalimutan yan. Ayan, si Brad naman kasi kanina kaya ko tinuloy kasi wala pa sila kanina. Yan, maano sa inyo Kaninong bahay yan, Brad? Foggy dyan foggy. Oo. Brad Body, sir. Ila Brad Body. Parang nasa langit na kayo. Oo. Paragi ko, langit-langitan yan. Sige. I hope may natutunan tayo. Sir. Okay, magandang umaga po sa atin lahat. At dito po ako sa village. Tama ko po ang ilan sa mga taga-village. Hindi nagising yung iba, pero anyway, ay tuloy-tuloy po tayo. At salamat kay Brad Buddy na palaging open yung kanyang tahanan para mag-aral ng iyo pong salita. Okay, salamat Pastor. Salamat sa mga napakagandang mga instruction, mga messages na patuloy na nag-remind sa bawat isa sa amin. Okay, so may dagdag ko lang to at wala namang pagkakaiba. It's all about obedience. Dahil ang tema natin is paano tayo mag-commit. Ano ang gagawin natin? Ano ang dapat i-apply natin? O ano yung dapat nating sundin? Ay napakalinaw naman yung mga binanggit ng ating pastor. Okay, so dito sa 1 John, chapter number 2, meron lang ako babasahing talata rito na ito ay wala namang, sabi ko walang pagkakaiba. Ito ay karugtong din yung sabi ng ating mga pastor. In verse number 3, umpisan ko na lang sa verse number 3 hanggang 6. Sundan nyo na lang. Sabi dyan, and hereby we do know that we know Him. So wala nang ibang tinutukoy dito, kundi ang Panginoon. Sabi niya, if we keep His commandments, sabi niya rito, pag kilala natin ang Diyos ay hindi tayo pwedeng, hindi natin papabayaan yung kanyang salita na mapupunta sa wala, hindi andoon yung pagiging obedience po natin. At sabi diyan, he that saith, I know Him, and keepeth not His commandment, is a liar. So makita natin ay magiging sinungaling tayo. Dati naman, karamihan sa atin, yan ang pinanggalingan natin. Magiging sinungaling. Pero binabanggit dito ni John na once na nagsasabi natin, nakilala natin, pero hindi naman natin sinusunod yung kanyang utos, ay hindi natin totoong kilala ang Diyos. Dahil sabi niya rito, if we keep His commandments, in verse 4 sabi yan, he that saith, I know Him, and keepeth not His commandment, is a liar, and the truth is not in Him. So makita natin ay para bang tayong nagsasalita lang na wala man tayong hindi natin alam yung sinasabi natin. Dahil pag totoo nating kilala ang Panginoon, susundin natin yung kanyang kautusan. Yan sinasabi ni John dito. At sabi dito in verse number 5, whoso keepeth His word, in him verily is the love of God perfected. So makita na yun, sabi ko nga parehas din yung sinasabi ng ating mahal na pastor. Na pag wala tayong pagmamahal sa Diyos, wala tayong pagmamahal sa salita ng Diyos, ay hindi tayo totoong nagmamahal sa Panginoon. Dahil ang Diyos, binibigay niya yung totoong pagmamahal niya sa atin. Binibigay niya yung totoong prinsipyo ng kanyang salita. Kaya nga, hereby sabi niya, know we that we are in Him. So kilalanin natin na tayo po ay totoong nasa Panginoon. Ibig sabihin, siyasatin natin. Totoo ka bang nasa Panginoon? Bakit hindi ka sumusunod sa Panginoon? Sabi nga dito ni John, sinungaling ka. At sabi dito in verse number 6, he that saith, abideth in Him, ought himself also to walk, even as He walked. Tayo lumalakad. Lumalakad ba tayo ayon sa Panginoon? O
lumalakad tayo ng sarili pa rin natin. Hindi tayo totoong naglilingkod sa Panginoon. Hindi natin totoong kilala ang Panginoon. Dahil sabi ni John, ang totoong nakakakilala sa Panginoon ay sumusunod sa kanyang commandments o pinapanatili. Sabi ni Pastor, iniuukit natin sa ating puso't isipan. Amen. We keep it, His commandments. At sabi ng Biblia, ang Diyos, verily is the love of God perfected. Ibig sabihin, namumuhay tayo ayon sa kanyang salita. Sabi nga pa kanina ni Pastor, ay andoon yung pagpapala. Andoon yung blessing. Andoon yung totoong tagumpay sa ating buhay. Nagtatagumpay yung iba, pero hindi naman galing sa Panginoon yung tagumpay. Ay hindi totoong katagumpayan yan. Tagumpay lang dito sa lupa, pero pagdating sa pang-eternal na bagay, ay hindi tayo totoong nagtatagumpay. Okay, so idagdag ko lang ilang bagay about obedience. Dahil sinabi ni Pastor na kanina, ay idagdag ko lang itong obedience is central theme throughout the Scripture. Dahil kung pag-aralan natin ang Biblia, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ay makikita natin yung command ng Diyos dyan. Kinukuman tayo o kaya inuobliga tayo na sumunod sa kanyang salita. That is the Scriptures. Kaya hindi pwedeng kontrahin natin o kaya baguhin natin yung isinulat na ng Panginoon dyan. Dahil yan na yung pinaka-central theme ng buhay po natin. Na ibig sabihin, yan na yan. Kung ano yung nakasurat dyan, yan na yung kailangan nating sundin. Huwag na nating babaguhin. Na ibig sabihin, huwag na tayong gagawa ng sarili nating pamamaraan. Dahil ang Diyos ay nagturo na ng tamang pamamaraan. Mula po sa aklat ng Biblia, mula sa creation hanggang revelation, ay tinapos na ng Diyos. Yung iba kasi gumagawa pa sila ng another revelation. Gumagawa pa na sila ng another way. There is only way. Sabi ng Biblia, Jesus is the way. Kaya yung katotohanan, buhay, sa yung daan. Anong susundin natin? Susundin natin yung tamang daan, hindi yung lumang daan. O kaya yung maling daan. Dahil pag minsan yung mga daan na yan ay dadalhin tayo sa kapahamakan. Pero pag sinunod natin pamamaraan, yung daan ng Diyos, para tayo po ay lalong tumibay, lalo tayong sumagana sa ating buhay, lalo tayong sumaya sa ating buhay, ay wala nang iba kundi ang daan patungo sa Panginoon. Tandaan po natin, ang Panginoon, hindi lang niya sinabi na believe Him. Hindi lang yun ang gagawin po natin, but He also said, follow me. Maalala yung mga series of lesson ng ating mga pastor. Even mga preachings na napapakinggan natin about soul winning. Nung sabi ng Panginoon, follow me. And I will make you a fishers of men. Anong ituturo ng Diyos? Alam naman natuturuan tayo na manghalap ng mga kaluluwa na hindi naman para sa Panginoon. Ituturuan tayo na manghalap ng kaluluwa para sa Panginoon. Dahil ang diablo ay nangangalap din ng kaluluwa. Tandaan po natin yan. Saan siya dadalhin? Ang nakakalungkot yan, kay Satanas, dadalhin ka sa impyerno. Pero pag sa Panginoon tayo susunod, sa Panginoong Hesukristo, langit. Yan po yung pagkakaiba. Kaya tandaan po natin, sabi ng Diyos, follow me. At nilalagay tayo ng Panginoon sa kalagayan na kung saan ay, sabi nga rito, God places a high premium on our obedience. Once sumusunod tayo sa Kanya, nilalagay tayo sa kalagayan na maayos, distinct kalagayan. Hindi yung magulong buhay. Hindi yun ang plano ng Panginoon sa atin. Kaya nga, obedience is a central theme throughout the Scripture. Ito yung pinakasentro ng tema ng Diyos sa ating buhay. Tingnan nyo, pag sabihin mo na ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ikaw ay kilala mo ang Diyos, pero wala namang makita sa buhay mo na maka-Diyos na bagay, ay hindi ka totoo ni John. Nagsisinungaling ka. Okay, pangalawa,
obedience proves our salvation. Ano yun? Idadagdag ko lang yung sinabi ni Pastor. Dahil ito ay ang pagsunod po natin ay yan yung nagpapatunay na meron tayong totoong kaligtasan. Dahil nyo, kaya nga yung iba nagdududa sila. Pero hindi naman natin pwedeng questionin. Ang Diyos na bahala pag totoo kang tumanggap. At ang sinasabi ay kailangan makita rin yung resulta o kayang pruweba ng ating kaligtasan. Siya nga naman. Pero hindi tayo naniniwala na nawawala yung kaligtasan po natin. Pero sa sinasabi ni John, dapat pag totoo kang ligtas, merong pruweba sa buhay mo. Yeah. Kaya sabi ni John dito, hereby we know that we know Him if we keep His commandments. Sino yung totoong tumanggap sa Panginoon? Ito yung mga taong nakakilala sa Diyos, sumusunod sa Diyos. At sinasabi ni John na hindi lang not only can we know God, but that we can know that we know God. Alamin natin kung sino yung totoong Diyos natin. Amen. Dahil sabi nga palagi, naririnig natin, maraming Diyos-Diyosan. Kagaya ngayon, ang Diyos ng mga iba dahil unang-una wala sila sa pananambahan. Iba yung sinusunod nila. Pero pag tayo totoong naglilingkod sa iyo, ibig sabihin, marami tayong narinig na katotohanan, mga prinsipo patungkol sa Panginoon, pero ang nakakalungkot, hindi nakikita sa ating buhay. So, sabi nga, nagdududa, may pagdududa. Kahit ako, kung hindi ko nakikita na ikaw ay totoong tumanggap sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, ay nagdududa rin ako na ikaw ay totoong ligtas. Kaya tandaan po natin, sabi nga ni John, kailangan kilalanin natin yung Diyos natin at merong pruweba sa ating buhay na tayo po ay totoong ligtas. At napakalaga na tayo po ay makita ng Diyos na totoong tumanggap sa Kanya, lumalakad tayo sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanya. Yan po yung mga ebidensya na kilala natin ng Diyos at meron tayong sinusunod. Sumusunod tayo sa Kanyang mga utos. Dahil ang obedience is a sign that we know God and recognizing that God expects His people to live a certain way in God's way. Yan naman ang talagang ini-expect ng Panginoon sa atin. Ina-expect niya na makita tayo noong tayo po ay tumanggap sa Kanya. Ibig sabihin, binigyan na tayo. Nirigilawan na tayo ng buhay na wala hanggan sa langit. Dapat yun yung isang ikatutuwa natin, ikasisiya natin para tayo po ay lalong makakilala sa Panginoon at sumunod sa Panginoon. So yun po yung napagandang makita natin sa binabanggit ni John dito. And another thing, obedience transforms our lives. Tingnan nyo, ano yung pruweba, ano yung ebidensya na tayo po ay totoong tumanggap sa Panginoon. Merong pagbabago sa ating buhay. Hindi ko alam kung ay walang pagbabago. Ay baka hindi ka totoong tumanggap. Dahil ang totoong tumanggap sa Panginoon, merong pagbabago, merong na-transform sa kanyang buhay. Sabi nga ng Biblia, from darkness to light. Dati tayo manginginom, mabarkada, babaero, lalakiro yung iba. Ano yung ginawa ng Diyos sa atin? Transform tayo sa buhay ayon sa salita ng Diyos. And that is our obedience to His Word. Makita natin ay tayo po ay binago ng Panginoon sa aking sarili mismo. Gawin ko din sa aking sarili. Dati, hindi naman ako nag-devotion. Hindi naman ako palaging nasa simbahan. Pero anong ginawa ng Diyos sa akin? Transform niya yung aking buhay from darkness to light. Sinasabi kong liwanag. Dahil dito nga lang, maliwanag na yung buhay natin. Ilaw. Ayaw na natin kadiliman. Ayaw na natin balikan yung pinanggalingan natin na buhay. Dahil yan naman yung buhay na itinuro ng kamunduhan sa atin. No other than Satan, authors, our worldly things. Di ba? Sino yung author ng kamunduhan? Si Satanas. Kaya pag hindi natin iiwanan yan, binabalikan pa natin. Ibig sabihin, kaibigan pa natin si Satanas. Pabalik-balik lang tayo. Hindi pwedeng hap-hap. Maaaring merong hap-hap entry, pero hindi pwedeng yung paglilingkod natin sa Panginoon ay hap-hap.
Ano ka, aswang? Hindi tayo aswang. Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos. Kaya kailangan natin lumakad sa Panginoon, sumunod sa Panginoon. Andun yung obedience heart natin. So obedience transforms our lives. Ay pinupunto ni John dito na pag tinanggap natin ang Panginoon, totoong tinanggap natin at kilalanin natin yung totoong Diyos, yan yung nagbibigay sa atin ng totoong buhay. So, andun yung pagbabago sa ating buhay. Andun yung sabi nga ni Paul, we are now a new creature. All things are passed away. Ibig sabihin, lumipas na sa buhay natin. I-transform na tayo ng Panginoon sa panibagong buhay kay Kristo. So, yun yung dapat natin makikita. Life is not changed by knowing Him only, but yung maipamuhay natin yung kanyang salita. Because ang sinyales na kilala natin ang Diyos ay merong pagbabago sa ating buhay. Na tayo, sabi ng pastor natin, ay tayo ay sumusunod sa kanyang salita. Ano ba yung salita niya yan? Ano ba yung nilalaman ng Biblia? Andiyan na lahat yung command ng Panginoon patungkol sa buhay natin, sa trabaho natin, paano tayo magtrabaho, paano tayo ng pamilya, paano natin bubuhayin yung ating pamilya. Ay tinuturo na ng Panginoon mismo. Paano tayo maglingkod sa Panginoon? Ayan yung mga laman ng scriptures o ng salita ng Diyos. Ay hindi tayo tuturuan ng Diyos para mawasak yung pamilya po natin. Tinuturuan tayo para iayos natin. Sabi natin, walang perfectong pamilya. Magiging ako mismo. Hindi sabihin na perfecto yung pamilya ko dahil full time ako. Hindi po ganun. Walang perfectong pamilya. Pero ang kagandahan, pag sumusunod tayo sa Panginoon, meron tayong obedience heart. Ang Diyos mismo ang nag-aayos sa ating pamilya. At sa pagsunod natin sa kanyang utos, napakaganda na sumunod sa kanyang utos, lumakad sa kanyang salita. Di ba? And lastly, obedience springs out from our love. Sabi ni Pastor, sabi ko nga parehas lang yung binanggit ni Pastor, nag-generate ng pag-ibig. Hindi pwedeng mauusbong yung pagmamahal natin sa Diyos pag hindi naman tayo sumusunod sa Diyos. Ano ang uusbong yan? Uusbong lang yung pagiging pasaway natin sa Panginoon. Ang halimbawa yan sa isang pamilya, merong pasaway na anak natin, di ba? Ayaw natin yun. So, ganun din ang Diyos, ayaw niya ng pasaway na anak niya. Kaya napakaganda na uusbong din sa atin yung pagmamahal ng Diyos. Sabi nga palagi yung naririnig natin, we love Him because He first loved us. That is the Bible. Kailangan natin mahalin dahil minamahal natin siya. Minahal tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos. Isusukloy mo sa pagmamahal. Kailangan suklihan mo ng mga hatred, kaya yung mga pagsaway natin, o kaya hindi natin pagiging disobedience natin. Ano ang mabibuild sa atin? Hindi pagmamahal sa Diyos. Pagkos lalo tayo lalayo sa Panginoon. Okay, so obedience brings from our love. Yan mismo ay umuusbong yung pagmamahal natin sa Panginoon. Yan ang binabanggit, pinupunto ni John dito sa verse number 5. Sabi niya, but whoso keepeth His word, keep it means ay i-preserve natin sa ating puso't isipan. Iuukit natin sa ating puso't isipan, hindi madaling mawala. Once na narinig natin, ay ilalagay natin sa ating puso't isipan. Huwag nating kalilimutan. Hindi pa naman tayo ulyanin. Maliban pag ikaw ay 100 years old, naniniwala ako na magiging ulyanin ka na. Pero ako naniniwala, wala pa naman 100 years old sa ating simbahan. Sila Moses nga, noong unang ipan, maraming mga matatanda na pero hindi sila ulyanin. Maraming ulyanin na Kristiyano ngayon. So, let's keep His word. And Him verily is the love of God perfected. Yan na-generate, sabi ni Pastor kanina, guys, umuusbong yung pagmamahal. Lalong-lalo na yung pagmamahal natin sa Panginoon. Na-perfect yung pagmamahal natin sa Panginoon. Because God loved us perfectly. Minahal tayo ng Diyos, hindi
hindi with reservation or may condition yung pagmamahal ng Panginoon. Binahal tayo ng Diyos ng buong puso niya. Kaya napakaganda, ibigay din natin yung puso natin, yung pagmamahal natin sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagsunod po natin. Na yung pagmamahal na yan, pagmamahal ng Panginoon. Dahil yung pagmamahal din natin sa Panginoon, that is the reflection of God's love. Yan, may Diyos, merong pagmamahal sa Panginoon, nagre-reflect mismo yung pagmamahal natin. Ibig sabihin, meron tayong sinusunod sa Kanyang salita. Sinusunod natin yung Kanyang kautusan, sinusunod natin yung mga command ng Panginoon sa ating buhay. Yan po yung reflection ng Panginoon at natutuwa ang Diyos pag nakikita tayo na tayo po ay sumunod sa Kanya. Keeping of God's words would be a sign that God is His love, as His full. Yun yung nagtatrabaho sa ating buhay. Nag-degenerate ng pag-ibig natin sa Kanya. At yan yung gustong mangyari ng Diyos sa bawat buhay po natin. So I hope na meron tayong naunawaan at salamat sa ating pastor. Salamat sa pakikinig ng bawat isa sa atin. Magandang umaga po sa bawat isa. Pastor. Okay, sige. Sapagkat time na yung oras natin, huwag niyong kakalimutan yung mga narinig natin muli sa dapat matuto tayo talaga na mag-commit na sumunod sa salita ng Diyos. Okay, so ngayon ay last na preparation natin para sa ating special na okasyon sa araw ng bukas. Lahat mag-involve sa pag-area ngayon. Wala namang pasok sa eskwelahan. So, holiday naman ngayon. So, dapat samantalahin lahat. Pati mga tatay, dapat matuto din kayo mag-area. Mag-area, punta ng kanya-kanyang area. Dapat hindi lang yung mga nanay, hindi lang yung mga kabataan, dapat pati yung mga tatay din. Matuto din kayo mag-area. So, bukas ay public servant Sunday natin. So, hindi lamang yung mga full-time, hindi lamang yung mga staff ang dapat nag-iimbita, nagsusundo, dapat lahat ng mga miyembro. Matuto kayo mag-involve sa gawain ng Panginoon sapagkat yan yung bunga ng pagsunod natin sa salita ng Diyos. Okay, so yan lamang. At muli, magandang umaga sa ating lahat. Magandang gabi sa iba. Sa US, kila Sister Geraldine, magandang gabi sa inyo. Sige, at tayo magwa sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa aming pong mga narinig na salita nyo, sa aming pong mga napakalagang tema na dapat ang bawat anak ninyo ay matuto na mag-commit at magkaroon ng commitment lagi na sundin, Panginoon, ang inyong mga salita. Salamat po. Ingatan nyo po kami sa maghapon. Ingatan nyo po yung mga pupunta sa kanya-kanyang area. Mag-follow up, mag-soul winning, mag-visit, Panginoon. Pagpalain nyo po ang isang napaka-special na okasyon po para sa araw ng bukas. Yung mga public servant, Panginoon, ay na-invite ay makarating po sila at mga iimbitahan pa. Salamat po. Ingatan nyo kami sa maghapon, proteksyonan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat. Magandang umaga sa ating lahat. At hindi na namin kayo isa-isa sa mga nandito sa Facebook. Salamat na kayo ay nakinig. At huwag niyong kakalimutan, bukas at ngayon, mag-area tayo. So, salamat at magandang umaga muli sa ating lahat. God bless us all and I love you all.
God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God, but all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.